Sigurado ka ba dito, Charmaine? Napatingin si Stacy sa kabuuan ng isla habang dala ang kanyang mga gamit. Hindi niya alam kung anong isla ba ito at wala sa Google Map. Ni hindi nga nag-e-exist ang lugar na ito sa kahit saang Google site. Napangiwi na lamang ang dalaga at agad na sumunod sa kanyang kaibigan na naglalakad papunta sa isang golf cart. Masaya dito at saka ang dami ditong gwapo. Natatawang saad ni Charmaine. Malay mo naman, dito mo pala mahahanap ang lalaking para sa'yo. Mukha mo, puro lalaki na lang. Umirap si Stacy at napatingin sa isla na kung saan puro lalaki at babae na nasa gilid at nagtatawanan. Nang makarating sila sa kanilang cabin ay agad silang nagbihis at naligo. Mabilis na lumabas si Stacy at napatingin dahil kahit paano ay naging magaan ang kanyang pakiramdam. At kahit paano ay sandali niyang nakalimutan ang sakit na nararamdaman dulot ng kanilang nakaraan. Napatingin siya sa kanyang kaibigan na kalalabas lang, suot ang bikini nito. Tara na doon, dali! Alam ko namang may auction doon saad ni Charmaine. Sino naman nagsabi sa'yo? At paano mo nalaman na may mga ganap? Malamang, marami akong kakilala dito sa isla at saka isa pa, wala namang masama kung pupunta tayong dalawa, hindi ba? Malay mo naman, may lalaking gwapo doon. Nakangising saad ni Charmaine habang hila ang kanyang kaibigan. Maya-maya lang ay nakarating sila sa isang minibar at nakitang maraming tao. Napalunok si Stacy nang makita ang 5 upuan, kaya naman kuryoso siya sa mangyayari at hindi na siya nakapaghintay na malaman ang kanilang gagawin. Tilian at hiyawan ang nangyari habang nakaupo ang 5 babae na maganda sa unahan. Calling Jerome and his friends, sabi ng MC. Dahil sila ang main guests, sila rin ang pipili ng babaeng gusto nila. Pero dahil auction ito, ay kung sinong pinakamalaking pera ay para sa kanila. Napatingin naman doon si Stacy at napako ang tingin niya sa isang lalaking matangkad. His skin is between fair and moreno at sa unang tingin pa lang ng dalaga ay isa itong playboy at heartbreaker ng mga babae. Tiningnan niya pa ito ulit at nagulat siya nang magtama ang kanilang paningin dahilan para maiwas agad si Stacy ang kanyang paningin, ngunit alam niyang nakatingin pa rin sa kanya ang binata. Okay, ang huling babae na may pinakamalaking... Teka, saan pupunta si Jerome? Nagtatakang tanong ng MC. Hahanap ng babaeng type niya. Natatawang saad ni Marky na may babae namang kasama, ganun rin ang iba pang kaibigan niya. Ay meron na rin. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang pumunta si Jerome sa direksyon ni Stacy na umiinom ng juice at nang makita ng dalaga ang bulto nito ay nag-angat siya ng tingin at nakita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Jerome. Napatingin tuloy ang lahat sa kanya at naging bulong-bulungan siya ng mga tao kaya agad niyang tiningnan ng binata na ngumisi at tiningnan ng MC. Siya ang gusto ko. Turo ni Jerome kay Stacy. Dahil bukod sa nakuha nito ang atensyon niya, ay gusto niya ring malaman kung hindi ito KJ at pumapalag sa laro. Oh my God! Tumili si Charmaine na nasa gilid niya. Anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ni Stacy. Hinawakan ni Jerome ang kanyang kamay at hinila papunta sa gitna, dahilan para maghiyawan ng mga babae at mga lalaki. Mas malakas nga lang ang hiyaw ni Charmaine na talagang proud na kinunan pa ng picture ang kanyang kaibigan. Marami ring babae ang naghihinayang dahil iba ang pinili nito. Anong pangalan mo, dear? Tanong ng MC. I'm Stacy, sabi ng dalaga. Ano pong meron? I'm confused. Natawa ang MC sa kanya. Isa sa Jerome sa merong royal card at isa rin sa may-ari ng isla. Ibig sabihin, napili ka niyang i-date ng ilang linggo hanggang sa ma-expired ang card na ibinigay sa inyong mga bisita. Meaning, upang makapag-stay pa ng matagal, kailangan mong i-date ang isa sa mga merong royal cards. At paano kung ayoko? Tanong naman ni Stacy at nangunot ang noo ni Jerome. Ang royal member na ang bahala sa card mo. Ngumiti ang MC. Tiningnan ni Stacy ang binata na pinanlakihan siya ng mga mata, ngunit hindi siya nakasagot pa nang maghiyawan na ang mga tao. Napailing na lang ang dalaga at kinuha pa ang kanyang baso ng juice. Ngayon ay isa na siya sa mga edidate ng isang royal member ng isla. Uy, si Jerome yun!
Habol ni Charmaine. Ayaw mo ba sa kanya? Gusto mo ba? Sa'yo na lang siya. Mukha siyang playboy. Umirap naman si Stacy. Di ba, mahilig ka naman sa bad boy na playboy? Kesa naman sa ex-boyfriend mo na akala mo anghel sa sobrang bait, tapos lolokohin ka lang pala. Natatawa pa si Charmaine. At least yon, may challenge at may thrill. Kung hindi kayo mag-work, edi goods. So, gusto mong subukan ko? Yes! Walang masama. At isa pa, ikaw ang napili niya kaya wala tayong magagawa. Come on, Stacy, dahil ito na ang last chance para makalimot ka. Tiningnan ni Stacy ang binata na nasa hindi kalayuan at may kausap na mga kaibigan bago siya umirap at naglakad palayo. Wala ngang masama pero paano kung pareho lang sila ng ex-boyfriend niya? Kinabukasan ay maaga nang nagising si Stacy dahil gusto niyang libutin ang isla na siya lang mag-isa. Hindi niya kasi yon nagawa dahil sa auction na nangyari. Nang makalabas siya ay kaunti pa lamang ang mga tao, ngunit mas maraming tao ang nagsisurfing. Mabilis siyang pumunta sa restaurant na nakita niya at agad na pumasok. Good morning! Stacy po ang name niyo? Putol ng babaeng nasa counter. Nagtataka namang tumango si Stacy. Why? Kinakabahan na tanong ng dalaga. Ngumiti ang babae sa kanya. Dahil date po kayo ng isang royal member ng isla, free po ang lahat ng pagkain at free rin po ang access ninyo sa lahat. Ibig sabihin po, lahat magagawa nyo ng libre at walang bayad. Iniabot nito ang isang gold card. Ipakita nyo lang po to. Napasinghap naman si Stacy at agad na napatingin sa gold card na hawak niya. Tiningnan niya ang babae na pinaprocess na ang kanyang pagkain. Umupo ang dalaga sa upuan at napailing. Ibang klase rin pala ang isla na ito, kaya naman pala maraming tao ang gustong makadate ang royal member. Swerte nga ba siya? Baka hindi. Hey! Tawag ni Jerome sa kanya. Nag-angat ng tingin si Stacy at natigilan nang makita na naman ang binata. Hi! Umupo ang binata sa tapat niya at tiningnan ang hawak nitong card. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay na magising. Ha? Tanong ni Stacy. Tiningnan niya ang binata na nakasuot ng isang simpleng V-neck, white t-shirt at simpleng short. Ngunit agaw atensyon pa rin ang itsura nito. Bakit ba kasi ako ang napili mo? Marami namang babae doon. Bakit ako pa? Natawa si Jerome at pumalumbaba sa lamesa. Simple, nakuha mo ang atensyon ko. Nagtaas ng kilay ang dalaga. Really? Bakit? Pakiramdam mo may thrill sa buong pagkatao ko kaya ako ang napili mo? Honestly, lahat naman ng babaeng nandun. Mukha namang type mo. Pero sino bang pinili ko? Ako. Exactly. Dahil ikaw ang type ko. Ngumisi si Jerome at sumandal sa upuan. It's just a one-week date, Stacy. No, ayaw ko. Humanap ka ng ibang babae at hindi ako. Ngumisi lang si Jerome dahil mas lalo lang niyang nagugustuhan ang pagtataray nito. Mas lalo lang niyang nais na makasama ang dalaga. Dumating ang pagkain nilang dalawa kaya naman tahimik na kumain si Stacy na para bang hindi nag-e-exist sa paligid si Jerome na nakatitig lang sa kanya. Kung hindi mo ako makakadate, baka bukas pa lang. Wala na kayo sa islang to. Seryosong saad ni Jerome. Ano ba to sa inyo? Laro? Bakit hindi nyo hayaan ang mga bisita nyo na mag-enjoy? Tanong ni Stacy. Hindi naman siguro kawala ng pagtanggi sa... Do you want to get rid of your ex-boyfriend? Right? Tanong ni Jerome. Natigilan si Stacy at napatingin sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Napaayos ng upo ang dalaga at tiningnan si Jerome na kalmadong umiinom ng alak. Pumunta ka dito dahil gusto mong makalimutan ng ex-boyfriend mo, hindi ba? Ngumiti si Jerome at nilapag ang alak. Then, be my date. Paano mo naman nalaman yan? Tanong ni Stacy habang nakakunot ang noo. Tumawa si Jerome. Bago ka makarating dito, may background check na nangyari. What? Nanlaki ang mga mata ni Stacy at napapikit dahil mukhang si Charmaine ang nagsabi sa mga ito. Idinilat niya ang mga mata at tiningnan si Jerome. Ayaw ko pa rin.
Ayaw niyang ma-in-love sa isang playboy at hindi na niya kakayanin pa kung ang isang ito ay sasaktan rin siya. Mas mabuti pang mag-play safe kaysa ma-attach sa lalaking hindi naman niya kilala. Kahit na anong gawin mo, ayoko. Singhal ni Stacy sa kanya. Maghanap ka ng ibang babae. Paano yan? Ikaw ang gusto ko. Saad ni Jerome. Natigilan naman ng dalaga. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang i-date ko. 1 week to get rid of your ex-boyfriend won't hurt your ego, Stacy. Naiwan si Stacy sa restaurant kaya naman mariin niyang hinawakan ang kutsara at tinidor dahil kung siya ang tatanungin ay gusto na nga niyang makamove on. Gusto na niyang umalis sa nakaraan, ngunit maling ideya na si Jerome ang magiging date niya. Ngunit paano naman ang kaibigan niya na gusto lang naman siyang pasayahin? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka pa nag-e-enjoy sa breakfast mo? Tanong ni Charmaine habang nagbabasa ito ng libro. Kailangan ba talagang sundin ang sinasabi ng MC? Sa ayaw ko nga talagang makasama yung Jerome eh. Bakit kasi hindi mo subukan? Malay naman natin, mag-work kayong dalawa, hindi ba? Ayoko pa rin. Baka mamaya, katulad lang siya ni Teo. Parehong babaero. Bumuntong hininga si Stacy habang nakatingin sa dagat. Kitang-kita niya si Jerome nakausap ang kanyang mga kaibigan at sa gilid ng mga ito ay ang babae na nagtutulakan pa para makalapit sa binata. Attractive si Jerome at hindi niya yon itatanggi dahil walang-wala ito sa kanyang ex-boyfriend. 1 week lang naman, subukan mo na, saad ni Charmaine. Magugulat ka na lang, tapos na ang 1 week, hindi ba? Ikaw talaga, lagi mo na lang akong ginagawang pain sa mga lalaki. Ngumuso si Stacy. Tumawa naman si Charmaine. Hindi kita ibibigay kay Jerome kung masama ang kutob ko. Alam kasi niya na ito ang makakatulong sa kanyang kaibigan. At saka isa pa, mukha namang seryoso sa iyo yung lalaking yun. Umirap na lamang si Stacy at agad na pumasok sa loob ng cabin dahil gusto niyang mag-surfing lalo pat nasa stress siya sa kanyang kaibigan. Kinuha niya ang black 2-piece na swimsuit at agad na itinali ang kanyang buhok habang nakatitig sa salamin. Nandito ka para mag-enjoy at hindi magmukmok, Stacy. You got this. Saad ng dalaga sa kanyang sarili. Abala si Stacy sa pagsusurfing nang maratnan niya si Jerome na matama na nanunood sa kanya. Ngumisi lang ang dalaga at agad na ipinakita ang kakaibang galing sa larangan ng surfing. Dahil ito na ang hilig niya mula noong bata pa lang siya. Nang maipakita ang galing ay saka niya dahan-dahan na nag-swimming papunta sa binata. At saka umahon at agad na dinala ang surfing board. Pumalakpak si Jerome. It was smooth. Napailing si Stacy. Anong kailangan mo? Natawa si Jerome at agad na inabot ang towel dahil kahit gusto niyang pagmasdan ng katawan ng dalaga, ay ayaw niyang tingin ng mga lalaki. Everybody is watching you surf. What do you expect me to do? Di pumalakpak kasama sila. Napailing na lamang si Stacy at agad na inayos ang kanyang buhok at pinagmasdan si Jerome na inaayos ang surfing board niya. Puno ng tattoo ang kaliwang braso nito, ganun rin ang dibdib nito na may apelyido pa niya. Nag-iwas agad ng tingin si Stacy dahil para siyang nasisilaw sa katawan nito sa sobrang pagkaperpekto. Gusto niyang hawakan yun. Napag-isipan mo na ba? Ang alin? Tanong ni Stacy at sumandal sa sun lounger. Hinayaan niya ang binata na tingnan ang katawan niya. About the date? Yes, the 1-week date. Sagot ni Jerome. Bumuntong hininga si Stacy at napatitig sa binata. Mukha nga itong seryoso at hindi nagbibiro at bigla na lang nag-echo sa kanyang pandinig ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Gusto niyang maghiganti sa ex-boyfriend niya at para gawin yon, kailangan niya ng makisama kay Jerome. Ngumiti si Stacy at agad na umayos ng kanyang pagkakaupo. Payag na ako. So, it's a deal? Ngumisi si Jerome habang nakatitig sa kanya. Tumango naman si Stacy at umayos ng upo habang pinagmamasdan ang dagat. This is my way to get revenge. So, deal. Sa araw na yon ay magkasama silang pumunta sa isang restaurant kasama ang iba pa nilang mga kasama. Hawak ni Jerome ang bewang niya kaya't hinayaan niya ang binata at agad na tiningnan ang mga babae at lalaki. This is the Royal Members Restaurant.
Dito kami madalas kumain at bihira lang kung kumain doon sa isang restaurant. This is Stacy. Saad ni Jerome. Ngumiti si Stacy at ngumisi naman ang mga lalaki. Good afternoon. Magaling talagang pumili si Jerome, ano? Natatawa ang isang babae. You're so pretty. Thanks. Ngumiti naman si Stacy. Kaagad siyang inilalayan ni Jerome kaya naman agad siyang nakipag-usap sa mga kasama nila. Kumain sila ng sabay-sabay at napuno ng tawanan ang restaurant. Hawak ni Jerome ang kanyang bewang habang naglalakad silang dalawa kaya't hinayaan yun ni Stacy hanggang sa makarating sa isang cottage. After ng 1 week, anong mangyayari? Will we act like strangers? Yes. Kung wala namang feeling na mamumuo sa isang linggo, then baka nga maging estranghero tayo sa isa't isa. Ganun naman dito sa isla eh. Pero isa sa mga yon, wala naman akong nakatuluyan. Bakit? Dahil babaero ka? Natatawa si Stacy habang umiinom ng beer. Dahil wala akong magustuhan sa mga babaeng ipinapare sa akin. We just do nasty stuff. And after that, wala na. Ngumiwi si Jerome. Wait, is it required? No. Seryosong saad ni Jerome. I respect you, Stacy. Hindi natin gagawin yun kung... Well, I like to do that. Umiwas ng tingin si Stacy. I want to pleasure myself so badly with a man. One of my bucket lists. Tumawa pa ang dalaga. Hindi naman makapaniwala na napatingin si Jerome sa dalaga na nakatitig sa dagat. Napalunok siya at pakiramdam niya ay biglang nag-init ang kanyang katawan kaya't kailangan niya pang huminga ng malalim. I'm 26, hindi na ako bata para doon, ano? Hindi na rin naman ako inosente sa mga bagay-bagay. I'm very open-minded. Ngumisi si Stacy at tiningnan niya ang binata na nakatitig sa kanya. Bakit parang gulat na gulat ka? I thought you're innocent. Pwede naman natin gawin yun. Umiling si Jerome. Hindi. You're like a glass to me. Vulnerable and fragile. So, if ever we did that, gusto mo yung gagawin natin. Napatitig si Stacy kay Jerome dahil baka sa mukha nito ang pagiging seryoso. Stacy can sense the respect in Jerome's eyes. Napangiti na lamang si Stacy at agad na inilapag ang isang beer can at agad na tiningnan si Jerome. So, wala ka pang naging girlfriend sa islang to? Wala. Simpleng sagot ni Jerome. Puro flings lang? Sa playboy mong yan? Wala kang naging girlfriend? Natatawa naman si Jerome. I hate desperate women. Kung magkakaroon man ako ng girlfriend, hanggang kasalan na yun. I'm not young to play with girls anymore. Napatango naman si Stacy at agad siyang tumayo dahil malalim na ang gabi. Tumayo na rin si Jerome at tahimik silang dalawa na naglakad. Ngunit ang isip ng dalaga ay naglalaro sa kung gaano kaseryoso si Jerome. Huminga siya ng malalim at naramdaman niya ang kamay ng binata sa kanyang bewang. Madalas nagusto ni Jerome. Dito na lang. Parating na rin naman yung golf cart. Are you sure? Malumanay na saad ni Jerome. Ihahatid na lang kita. Umiling si Stacy at huminga ng malalim. No, magkita na lang tayo bukas. Tumango si Jerome at agad na lumapit sa dalaga. Hinawakan niya ang pisngi nito pababa sa liig at agad na dinampian ng halik ang gilid ng labi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Stacy ngunit agad niya rin tinanggap yun. Napatingin siya sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Sa gilid lang muna siguro, bago sa gitna. Ngumisi si Jerome na nang aasar. Playboy! Bulalas naman ni Stacy. Gusto mo pa ba ng isa? Hindi na no, amoy alak ka. Napailing naman ng dalaga. Narinig na nila ang pagdating ng golf cart. Dito na ako. Tumango si Jerome at agad na inilalayan siya na makasakay. Pakihatid ng maayos at ligtas ha. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pagbabanta pa ng binata. Sumandal si Stacy at naramdaman niya ang pagtapik ni Jerome sa kanyang ulo. Bagay na nakakakiliti sa pakiramdam. Ngumisi na lang siya at ito na ata ang gabi na magaan ang kanyang puso. Flowers for you. Natigilan si Stacy habang nakatingin kay Jerome na may dalang pink na tulips. Napakurap naman ang dalaga at hindi makapaniwalang napatingin sa binata na nakangisi habang hawak ang mga bulaklak. Agad niya yung kinuha at mabilis na umupo ang binata sa tapat niya.
Ang sabi mo kasi mahilig ka sa tulips. Kaya naman bumili ako. Ngumiti si Jerome. Thanks. Matamis na ngumiti si Stacy at inamoy pa ang bulaklak. Ang ganda nito. Ito na atang pinakamagandang bulaklak na natanggap ko. Natawa si Jerome at pinagmasdan ang dalaga. So, what are you gonna do today? I have plans pero gusto kong malaman yung sayo. Ngumuso si Stacy at sandaling natigilan dahil pakiramdam niya ay bago pa lamang ito sa kanya. Pakiramdam niya rin ay ito rin ang unang pagkakataon na mayroong isang lalaki na nagbigay sa kanya ng bulaklak. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Jerome na kanina pa siya pinagmamasdan, kaya't ngumisi siya at nilapag ang bulaklak. Well, I go with your plans. Kung saan mo gustong pumunta, doon tayo pupunta. Sure. Sa araw na yon ay sumakay sila ng speedboat habang pinagmamasdan ng kagandahan ng isla. Sabi pa ay may 3 maliit na isla at 3 yon ay pagmamay-ari ng royal members ng isla. Napangiti si Stacy habang pinagmamasdan niya ang dagat hanggang si Jerome na ay uminom ng alak sa kanyang tabi. Well, he's a doctor. Tukoy ni Stacy sa kanyang dating nobyo. Busy siya sa pag-aasikaso ng mga pasyente na hindi ko alam na ibang pasyente na palang inaasikaso niya. Tumawa pa ang dalaga at nahuli ko silang dalawa sa condo unit ni Teo. Did you confront them? Tanong ni Jerome. Umiling naman si Stacy at ngumiti ng mapait. Kinuha ko na lang yung mga gamit ko. Susi ng kotse ko at saka ko sinira yung cellphone ko. Umalis ako doon na hindi nila alam. Up until now, hindi ko na alam ang nangyari sa kanilang dalawa ng kaibigan ko. Oh, betrayal. Ngumiwi si Jerome. But now, I'm fine. Hindi ko na siya masyadong iniisip at mas nag-e-enjoy ako na nandito ako sa isla. Hindi ko rin hahayaan na hindi ka mag-enjoy. Oras na para kalimutan ng tarantadong yun dahil hindi siya kawalan sa'yo. You're sexy, hot, smart, and a complete package. Kaya nga ba gusto mo akong i-date eh? Pang-aasar ni Stacy. Natawa si Jerome at maya-maya lang ay naisip nilang mag-dive para makita ang ilalim ng dagat. Inalalayan agad ng binata si Stacy at sabay silang lumusong sa ilalim ng dagat. Napangiti ang dalaga dahil sa mga coral reefs na nasa ibaba at ang kabuuan ng dagat ang kanyang nakikita. Ilang oras ang ginugol nila bago sila umahon. Careful! Saad ni Jerome at agad na hinawakan ng bewang ni Stacy. Finally! Ang ganda sa ibaba! Kaso paggabi na. Ngumuso naman ang dalaga. Natawa si Jerome at swabing umakyat. Huwag kang mag-alala, may bukas pa naman. Pwede tayong mag-snorkeling kung gusto mo. Talaga? Pwede? Tanong ni Stacy. Tumango si Jerome at umupo sa tabi ng dalaga. Sabay silang natahimik habang pinagmamasdan ang dagat. Huminga ng malalim si Stacy at hindi niya maiwasan na mapangiti dahil nag-e-enjoy naman talaga siya. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng munting kasiyahan sa kanyang loob. Iba pa rin talaga kapag ibang tao ang kasama niya. Ngunit iba pa rin si Jerome. Thanks for tonight, saad ni Stacy. Ngumiti si Jerome at tinapik ang ulo ng dalaga. My pleasure. Kinabukasan ay sunod-sunod ang activities na ginawa nilang dalawa. Ngunit nanatili si Stacy sa tabing dagat habang pinagmamasdan si Jerome na nagsusurfing. Karamihan sa mga babae ay tumitili at ang iba naman ay kumukuha ng mga litrato. Tahimik ang dalaga habang umiinom ng kanyang paboritong juice habang nakasuot ng isang pula na bikini. Ang gwapo ni Jerome! Balita ko ayaw pa ng babaeng napili niya sa kanya. Diyos ko, napaka-arte talaga. Pasalamat ka siya at napili pa siya dahil si Jerome lang naman ang pinakamayaman na bachelor dito. Saad ng isang babae. Kung ayaw niya, bakit magkasama pa rin sila? Baka naman kasi may relasyon na talaga sila. Kuryosong saad naman ng isang babae. Duh! Gusto lang ata ng babae na maging popular. Balita ko nga eh. Modelo daw yung Stacy. Ngumiwi naman ang babae. Madalas sa mga modelo. Manloloko, hindi ba? Hindi sumagot si Stacy at parang lalong maaasar ang mga babaeng may ayaw sa kanya. Agad niyang kinuha ang towel ni Jerome. Nakita niya na kaagad ang binata na papalapit sa kanya kaya't naglakad siya doon papunta.
Bago niya iabot ang tuwalya ay hinalikan ni Stacy ang gilid ng labi ni Jerome bago iabot ang towel. Stacy! Gulat na saad ni Jerome. Ngumiti lang ang dalaga sa kanya. Here's your towel. Tiningnan ng dalaga ang mga babae na nakanganga at hindi makapaniwala sa kanya. Kinagat ni Jerome ang kanyang labi at hinawakan agad ang bewang ng dalaga. He kissed Stacy's cheeks. Natawa ang dalaga at mabilis na humawak sa braso ng binata na nakatitig sa kanya. Para saan yun? For everyone. Para malaman nilang ako ang date mo at ako ang maswerte na ako ang naging date mo. Kumindat pa ang dalaga at natawa. Natawa rin si Jerome at hinalikan ang gilid ng labi ng dalaga bago niya ito inakbayan. Ngumiti si Stacy at tiningnan ang mga babae na umiwas naman ng tingin habang dumaraan sila. Bumuntong hininga si Stacy dahil kahit anong sabihin niya, pakiramdam niya ay mayroong kakaiba. Pakiramdam niya, hindi ito normal. Is she really getting there? Ginawa mo ba yon dahil maraming nanonood sa atin? No, I want to prove them wrong. Ngumiti si Stacy habang nasa tabi ang binata. Akala kasi nila, pera lang ang habol ko sa'yo. What? Galit na tanong ni Jerome. Sinabi nila yun? Sino sila? Pupuntahan ko sila. Natawa si Stacy at humarap sa binata. Ilang araw pa lang tayong nagde-date kaya malamang maraming speculations. Umirap ang dalaga at hinawakan ang kamay ni Jerome na nasa kanyang hita. Pwede bang hayaan mo na sila? Kasi hahayaan ko rin naman silang maglaway sa katitingin sa'yo habang akin ka. Ibinao ni Jerome ang ulo sa leeg ni Stacy at hinalikan niya yon. I like what you've said. It's giving me a territorial girlfriend. Natigilan si Stacy at napalunok. What? Masyado na ba siyang halata at napapadala? Oh my God. Sa ilang araw na nakalipas ay ramdam na ni Stacy ang paninibago. Hindi sa kanyang nararamdaman, kundi maging sa kanyang mga kinikilos. Madalas man silang magsama ni Jerome ngunit pakiramdam niya ay kulang pa rin. She is only for the date. Pero kung umasta si Stacy, parang girlfriend at may karapatan na. Oh, ano nang score niyong dalawa? Tanong ni Charmaine na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. They will go to the minibar dahil birthday ng isang royal member. Dating pa rin, pero may improvements na. Ngumisi si Stacy. Ang calming niyang tao, ano? I mean, there are times na super maldita ko. Pero siya, he will look at me and smile. Ay, oh, wala na. In love na yung kaibigan ko. Ano, okay ba ang sinabi ko? Mukhang ikaw pa ata ang unang ikakasal kesa sa akin eh. Tumawa naman si Charmaine. Ngumuso si Stacy sa kanya. Baliw. Totoo naman ah, huwag mo nang i-deny. Masaya akong masaya ka. At least, nakakapag-heal ka na. Ngumiti lamang si Stacy sa kanya. Kaagad niyang isinuot ang isang bodycon dress at isang flat na shoes. Hinayaan niyang nakalantad ang kanyang buhok sa kanyang likod. Nang matapos ay agad silang naglakad papunta sa labas at sumakay sa golf cart. Tahimik si Stacy at ang tanging nararamdaman niya na lang ay ang makita si Jerome. Thanks kuya, saad ni Charmaine at agad na hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. So ano, tara na? Nagmamadali? Natawa naman si Stacy kay Charmaine. Pumasok sila sa loob at napanganga si Stacy nang makita kung gaano kaganda ang lugar. Mas lalo pang naging mas mayaman ang dating ng kanilang minibar. Ngumiti si Stacy at nagpadala agad sa musika at napakarami na rin ng tao dahil ilan sa mga ito ay kaibigan at pamilya. Hey sexy! Bulong ni Jerome at humawak agad ito sa bewang ng dalaga. Jerome! Nakangiting saad ni Stacy habang nakasuot ang binata ng isang simpleng black polo at puting maong pants. Tara doon. Ngumisi si Jerome. Wait. Hinila niya ang dalaga at hinalikan ang gilid ng labi ng dalaga. So ano, tara? Baliw ka talaga. Nagkasiyahan silang lahat at hindi nawala si Jerome sa tabi niya. Uminom sila ng alak at ibang putahe ang kanilang kinain. Ngumisi lang si Stacy habang nakikinig sa mga kumakanta sa unahan at mga nagtatawanan sa kani-kanilang table habang sila ay umiinom. Happy birthday!
Ngumiti si Stacy at agad nahahalik sa pisngi nang hawakan siya ni Jerome. Handshake na lang, natatawang sabi ng kaibigan ng binata. Nice meeting you. Ngumiti lang ang dalaga. Ang saya ng birthday party mo. Tumawa ang lalaki. Siyempre, kaya mag-enjoy ka lang at nandiyan naman si Jerome. Ingat ka rin, okay? Tumayo agad si Stacy at mabilis na sumayaw sa gitna. Kani-kanyang silang sayaw habang si Jerome ay nananatiling nanonood lang. Mag-isa lang ito sa sofa at nakatitig sa kanya. Ngumisi si Stacy at agad na hinila ang kamay ni Jerome. Come on! Sumayaw na tayo doon! Ikaw na lang. Manonood na lang ako. Ngumuso naman ang dalaga. Hindi rin ako sasayaw kung hindi kita kasama. Natawa na lamang si Jerome at agad silang sumayaw ng dalaga. Hinayaan niyang dalaga sa ginagawa at bakod na bakod niya ito habang sumasayaw. Humarap sa kanya si Stacy at niyakap ang leeg nito. Kusa niyang niyakap ang bewang nito. Ang sexy mo. Bulong ni Jerome habang sinasabayan ang sayaw ng dalaga. Ngumisi naman si Stacy. I know, right? Are you enjoying it? Well, first time kong mag-bar na may kasama akong babae. Ngumiti si Jerome at bumaba ang kanyang kamay sa balakang nito. And I'm loving it. Tumitig si Stacy sa binata. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napatingin siya sa labi nito. Mapula yon at basa. Napalunok siya at hinawakan ng batok ng binata. She kissed him. Hindi sa gilid kundi sa mismong labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Jerome ngunit agad niya ring hinila papunta sa kanya, ang dalaga. Come on. Kiss me. Bulong ni Stacy habang nararamdaman niya ang kamay nito sa kanyang bewang pataas sa kanyang likod. Without a second thought, he kissed her. Sabay silang ginalaw ang kanilang mga labi sa gusto nilang ritmo. Natawa sila pagkatapos at agad naman na kumuha si Stacy sa counter ng alak. Ngunit sa kasamaang palad, ay bigla na lamang may humawak sa kanyang pang-upo, dahilan para mapatalon siya. What the heck? Tanong ni Stacy. Sorry miss, sadya ko. Natatawa ang isang lalaki at itinaas ang alak. Drink? Nanlaki ang mata ni Stacy nang biglang dumating si Jerome. Mabilis niyang sinuntok ang lalaki dahilan para matigil ang mga tao. Agad naman na inawat ni Jerome ngunit dahil malakas ang binata ay nagawa niya pang hilahin ang kwelyo nito at suntukin. Anong karapatan mo para hawakan si Stacy? Tarantado ka. Akin niyang hinahawakan mo. Jerome, stop it! Sigaw ni Stacy at mabilis na hinila ito. Stop! Ayokong makitang pagmumukha ng lalaking yan. Wala akong pakialam kung masira pa ang party na to. Mabigat ang paghinga ni Jerome habang nakatitig sa lalaking punong-puno ng dugo. Mabilis siyang hinila doon ng binata at sumakay sila sa golf cart na nasa labas. Tahimik silang dalawa hanggang sa makarating sa isang cabin. Jerome, kinakabahan na pagtawag ni Stacy. Doon tayo sa loob. Mahinaho naman na saad ni Jerome habang ang kamao nito ay may sugat. Tumango si Stacy at agad silang pumasok sa loob ngunit natigilan siya nang yakapin siya ng binata at ibinaon ang muka sa kanyang liig. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Jerome marahil ay sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. I'm sorry. Ayoko lang na may humahawak sa'yo. It's fine. Hinaplos ni Stacy ang ulo nito. Nakaupo ito sa kama habang siya naman ay nakatayo sa harapan nito. And thank you. I'm being overprotective to you. Ayoko kasing may mangyaring masama sa'yo. Did I scare you? Tanong ni Jerome. A bit, pero wala na yon. Ang mahalaga, nagawan mo na ng paraan ng bastos na lalaking yun. Bumuntong hininga si Jerome. Dito na lang tayo magparty. I will order food. Nag-angat ng tingin ng binata. Dito ka na rin matulog. Do as you wish, Jerome. Hindi ako magrereklamo. Hinila ni Jerome ang dalaga at hinalikan ng labi nito. Napangiti si Stacy at agad na umupo sa mga hita nito at sagutin ang halik. It was magical. Pakiramdam ni Stacy may kung anong hiwaga sa mga halik nito. Dahilan para magustuhan niya yon at humiling pa ng mas malalim at mas agresibo. She wants him. Clearly and surely. Nagising si Stacy dahil sa sinag ng araw. Kaagad siyang napatingin sa kanyang tabi at nakitang nakahiga doon si Jerome. Pareho silang walang suot na damit, kaya't nakagat ni Stacy ang kanyang labi.
Ginawa nga nilang dalawa ang gusto nilang mangyari at pakiramdam ng dalaga ay nasa loob pa rin ang binata. Good morning. Bulong ni Jerome at hinalikan pa ang kanyang collarbone. Kamusta ang tulog mo? Masakit ang katawan ko. Napalunok si Stacy. Napapaos na tumawa naman si Jerome at hinalikan ang pisngi ng dalaga. I'm sorry. Masyado ata akong naging mabilis kagabi. Gusto mo bang hilutin ko? Hindi na, no? Inalalayan agad ni Jerome ang dalaga papunta sa banyo at siya na mismo ang nag-ayos ng bathtub. Hinayaan niyang dalaga sa banyo at agad siyang nagbihis at tinawagan agad ang chef ng restaurant. Nang matapos ay inalalayan niya kaagad si Stacy na nakanguso at bagong ligo kaya't natatawa siya at agad na hinanap ang mga damit niya. Eto na lang muna ang isuot mo. Binigay ni Jerome ang isang t-shirt at isang short. Kakain tayo sa labas. Kaya mo ba? Hindi naman ako lumpo, Jerome. Natawa si Stacy at agad na nagbihis sa harapan ni Jerome na agad naman na nag-iwas ng tingin. Make it fast before I make up my mind to make love with you here. Mariing sabi ni Jerome. Nang matapos si Stacy ay agad silang lumabas at sumakay sa golf cart. Tahimik silang dalawa at magkahawak kamay na naglalakad papunta sa restaurant ngunit natigilan ng dalaga nang makita ang kanyang kaibigan. Ngunit mas natigilan pa siya dahil sa kasama ni Charmaine na napalunok at nakatitig sa kanya. Stacy? Pagtawag ni Teo. Teo? Gulat na tawag naman ni Stacy. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Teo sa kamay nilang dalawa bago niya tiningnan si Jerome na nakatitig sa kanya. Napalunok naman ang dalaga at mabilis na tiningnan ng kanyang kaibigan na umiling at kagat ang labi. Bakit hindi tayo pumasok sa loob? Biglang tanong ni Jerome. Ang kaninang magkahawak kamay ay hawak na nito ang bewang ng dalaga. Join us. Jerome, nag-aalalang tawag ni Stacy. Ngumisi lamang naman ang binata sa kanya. It's fine. You're here with me. Bigla ay nakaramdam ng kaba si Stacy at hindi nga mapakali. Nag-aalala siya sa reaksyon ni Jerome at naiinis siya na nandito ang kanyang dating nobyo. Tumabi siya sa tabi ni Jerome na pinaglalaroan ng kanyang hita kaya't hinayaan niya ang binata at tumikhim para maibsan ang tensyon sa kanilang dalawa. Sinong kasama mo papunta dito? Si Trisha. Sagot ni Teo. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala dito. Natawa si Jerome at napatingin kay Teo. Anong problema dun? Wala naman. Nakakagulat lang na mahilig na pala si Stacy sa lalaking may tattoo. Ngumiti si Teo. I thought, ayaw mo ng lalaking... Teo, umagang-umaga ha? Akala ko ba nandito ka para magbakasyon? Sabat ni Charmaine. Hinayaan ni Stacy ang kanyang kaibigan at nilingon niya si Jerome na tila wala sa kanyang mood. Huminga siya ng malalim at agad na dumating si Trisha, kaya't mas lalo lamang nag-init ang kanyang ulo, ngunit hinayaan niya yon. Hinayaan niya ang sarili na makaramdam ng discomfort hanggang sa masanay siya. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas agad sila ngunit ramdam ni Stacy ang pananahimik ni Jerome. Hi! Hindi kita nabati, Stacy. Kamusta ka? Balita ko, may boyfriend ka na. Nakanginting tanong naman ni Trisha. At dito pa talaga sa isla? Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo, Trisha. Mahinaho na saad ni Stacy. Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin sa lahat ng ginawa mo. Natawa pa ang dalaga. May kapal ka pa rin pala talaga ng mukha, no? Natawa naman si Trisha at tiningnan si Stacy. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Akala ko ba break na kayo ni Teo at may boyfriend ka na? Ginagawa mo pang panakip butas ang lalaking nakasama mo dito? Is he rich? Nang aasar, nasaad pa nito. Ngumiti naman si Stacy. He's more than rich, Trisha. Natigilan ito at nabasa agad niya ang interes ng dating kaibigan. And of course, you can't touch him. Mabilis na dumaan ang mga oras, ngunit sa mga oras na yon ay hindi mapigilan ni Stacy na mainis dahil kay Trisha. Pakiramdam niya ay sinasadya nito na guluhin ang kapayapaan na meron siya ngayon. Napatingin siya sa kanyang gilid at nakita niya naman si Teo kaya agad siyang naglakad, ngunit agad nitong hinawakan ang braso niya. Stacy, mag-usap tayo. Pakiusap ni Teo sa kanya. Binawi naman ni Stacy ang kanyang braso. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Kung bakit mo ako niloko? Ganun ba yon?
No. Umiling naman kaagad si Teo. Hindi ko sinasadya. Lasing ako, Stacy. Wala akong maalala. Natawa si Stacy. Wala kang maalala dahil ginusto mo, Teo. Sigaw ng dalaga. Ginusto niyong lokohin akong dalawa. Tapos ngayon, magpapakita ka sa akin na para bang walang nangyari? Hello, Teo. Masaya na ako. Dahil ba yan sa kanya? Dahil ba sa lalaking ilang araw mo lang naman na nakilala? Ganun ba? Kalilimutan mo na lang. Mabilis na sinampal ni Stacy ang binata, nagulat na napatingin sa kanya. Nangilid naman ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin dito. Hindi niya alam na may mas masasakit pa pala ang nararamdaman niya, na hindi pa pala tapos ang lahat. Wala kang karapatan na sumbatan ako. Dahil sa una pa lang, naging totoo ako sa'yo. Naging tunay ang pagmamahal ko. Pero ito ang ibabawi mo sa akin? Natawa si Stacy pagkatapos. And yes, I love Jerome. Walang-wala ka sa kanya. Hindi siya kagaya mo. Mabilis na umalis doon si Stacy. Ngunit natigilan siya nang makitang yakap ni Trisha sa bewang si Jerome na nakakunot ang noo. Natulala ang dalaga kaya't napailing siya at agad na tumakbo palayo sa kanilang lahat. Ni hindi niya maintindihan ang mararamdaman niya, ngunit isang tao lang naman ang kayang magpakalma sa kanya. Si Jerome yun. Stacy! Sigaw ni Jerome nang mapansin na wala na ang dalaga. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Teo at hinawakan ng kwelyo nito. Kapag nalaman kong may ginawa ka sa kanya, humanda ka sa akin. Bakit ka umalis doon? Hindi mapigilan ni Stacy na samaan ang tingin ng binata. Hindi nga niya maintindihan ang galit na nararamdaman niya, ngunit ayaw niyang maging si Jerome ay agawin ng kanyang kaibigan na matagal nang may ayaw sa kanya. Huminga si Stacy ng malalim at agad na tiningnan ng binata na ngayon ay nasa harapan niya. Wala naman. Nakita ko kasi kayo ni Trisha na magkayakap, kaya ako umalis. Kanina ka pa rin wala sa mood, kaya naman hindi na kinakausap. I was just wondering, may problema ba tayong dalawa? Kalmadong tanong ni Stacy. Sa sobrang kalmado niya ay nagagawa niya pa rin na ipakita na bothered siya. Muntik na siyang mahulog at tumama siya sa akin. Nagulat din nga ako nung yumakap siya sa akin. Pero nung nakita kitang umalis, tinulak ko siya. Sagot naman ni Jerome. Umiiyak ka ba? Hinawakan nito ang pisngi ng dalaga. Actually, nag-usap kaming dalawa ni Teo. Kinausap niya ako sa nangyari sa aming dalawa. At sabi ko, hindi na niya kailangan na magpaliwanag dahil masaya na ako ngayon. I also told him na I love you more than him. Natigilan si Jerome at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang narinig. Napalunok siya at agad na tiningnan ang dalaga. Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Na alin? Nagmamaang-maangan na saad ni Stacy. Yung sinabi mo kanina. Hinawakan nito ang magkabilang braso ng dalaga. Pigil ang ngiti ni Jerome para malaman ang totoo. Please, baby. Ngumiti si Stacy at tiningnan ito. Ang sabi ko, mas mahal naman kita kaysa sa kanya. Na mas better ka kaysa sa kanya. At masaya ako na kasama ka. Huminga ng malalim ang dalaga. Sa tingin ko iba na tong nararamdaman ko, Jerome. Kung kanina ay kagat ni Jerome ang labi, ngayon naman ay hindi niya mapigilan na ngumiti na gustong kumawala sa kanyang labi. Niyakap niya si Stacy at napangiti at agad na yumakap sa kanya pabalik. I want us to be official. Tumango si Stacy. And I'm willing to take the risk, Jerome. Humiwalay si Jerome sa dalaga at agad na hinalikan ng noo, pisngi at labi nito. Natawa naman si Stacy at kakaiba ang dulot nito sa kanyang puso. Masaya si Stacy sa kung ano man ang meron sa kanila, ngunit ngayon, kakaiba. I'll be good. I'll be better for you. Of course. At huwag ka sanang lalapit kay Trisha. Hindi ko gusto ang interes na ibinibigay niya sa'yo. Nagseselos ka? Nag-aalalang tanong ni Jerome. Umiling si Stacy at natawa. Hindi ako silosang babae, Jerome. Hinihila ko kaagad ang buhok. Natawa naman si Jerome at agad na niyakap ang dalaga. Hindi ko rin naman kayang gumawa ng nakakasakit sa'yo. Ayoko ng ganun.
Gusto ko nga kalmado ka lang sa relasyon nating dalawa. At gusto ko masaya ka. Sa araw na yon ay magkakasama na naman silang 5. At this time, may kasama na si Charmaine na isang lalaki. Huminga ng malalim si Stacy, suot ang kanyang brown bikini habang kasama si Jerome na topless. Hindi niya pinansin pa si Teo at agad siyang sumama sa binata. "Royal member ka pala here?" Tanong ni Trisha. Talagang nagpaganda pa ito para lang magpa-impress sa binata. "Sabi nila, mayaman ka at ikaw nagmamay-ari ng islang to?" "We're 5. Ngumiti si Jerome at hinawakan si Stacy. "Ganon? So, kailan naman sila makikilala?" Tanong ni Trisha. "Kung sabagay, sa'yo lang naman ako interesado." Natigilan si Stacy ngunit hindi niya pinapansin pa si Trisha. Sabay-sabay silang nag-swimming at napuno ng tawanan at nang matapos ay sabay-sabay rin silang umahon at agad na pumunta sa restaurant. Gumawa sila ng boodle fight kaya naman hindi maipaliwanag ni Stacy ang nararamdaman dahil naunahan siya ni Trisha sa pwesto niya. "Babe," tawag ni Jerome nang makapasok. "I'm here." Ngumiti si Stacy at isinenyas ang tapat. "Diyan ka na at magkatapat naman tayong dalawa." Nagsimula na silang kumain at hindi pinansin ni Stacy ang maingay na si Trisha. Nagkatinginan silang dalawa ni Charmaine na nakangiwi kaya't natatawa siya. Napailing na lang ang dalaga at agad na tinapos ang pagkain. Ngunit natigilan siya sa nakita niya at mas lalong nag-init ang kanyang dugo. "Oh my God!" Bulalas ni Charmaine sa kanyang nakita. "Oh. Bulalas ng ilang kasama nila sa restaurant. Napalunok si Stacy nang makita ang lapit ng mukha ni Trisha at Jerome. Ni hindi nakagalaw ang binata dahil hawak ng dalaga ang kanyang kamay. Hindi na nakapagpigil pa si Stacy at agad niyang hinila ang buhok ni Trisha, tsaka niya kinaladkad papunta sa labas. Walang pumigil sa kanya kundi si Teo lang, na pilit na inaalis ang kamay niya kay Trisha. "Matagal na akong nagtitimpi sa kaharutan na meron ka, Trisha. Lahat na lang ba agawin mo? Lahat na lang ba gusto mo sa'yo?" Pinagsasasampal ni Stacy ang babae. "Wala akong pakialam kung madumihan ka dyan dahil hindi ako papayag na hindi ako makagante sa lahat ng ginawa mo sa akin. Bitiwan mo ako, freak!" Sigaw ni Trisha na nakahiga ngayon sa buhangin. Ngumisi si Stacy at hindi pa nakontento, kinaladkad pa ang dalaga papunta sa tubig. "Una, si Teo. Ngayon si Jerome? Ano bang papahid mo at kateng-kate ka na, ha? Hindi ka na ba nadadala na maging si Jerome ay gusto mo rin? Boyfriend ko, nilalandi mo!" "Babe!" Yumakap si Jerome kay Stacy. "Stop it! Come on!" Galit na tiningnan ni Stacy si Trisha na hawak na rin si Teo. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak si Jerome. "Tandaan mo lahat ng sasabihin ko, pati ikaw!" Sigaw ni Stacy. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanilang lahat, ngunit walang pakialam doon ang dalaga. "Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo kahit kailan, kahit saan. Kapal ng mukha niyo magpakita sa akin na parang walang nangyari. Tapos ikaw, Trisha, ha? Gusto mo pang agawin sa akin si Jerome? Asa ka!" Sigaw niya pa. "Kapal ng mukha mo, Stacy!" Galit na saad naman ni Trisha. "Ikaw lang naman tong may problema kaya hindi ka minahal ni Teo dahil ayaw mong ibigay ang pangangailangan niya. At sa pamamagitan mo, gusto niya?" Natawa si Stacy at ngumisi. "Wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Ni wala na akong nararamdaman na sakit dahil lahat yon napalitan ni Jerome. At lahat yon, worth it." Tiningnan ni Stacy ang binata na nakatitig sa kanya. Ngumiti lang siya at agad na tiningnan ng dalawang taong sumira sa kanyang puso. Ngayon, masasabi na niyang masaya siya at wala ring lungkot na nararamdaman. "Babalik ka na ng Maynila?" Ngumuso naman si Stacy habang inaayos ang kanyang mga gamit at sa kama ay si Jerome na nakatitig sa kanya. Kailangan na niyang bumalik dahil sa biglaang trabaho at biglaang pagdating ng kanyang mga magulang mula sa ibang bansa. Gusto niya man na manatili ay hindi niya na kaya na makita pa si Teo at Trisha. She wants peace. "Kailangan ko nang bumalik dahil may trabaho ako na kailangan kong tapusin." Ngumiti si Stacy at tiningnan ng binata. "Ikaw ba? Wala ka bang trabaho?" "Dito ang trabaho ko, Stacy. Uuwi lang ako kapag gusto ko."
Sagot ng binata sa kanya. Hindi ka ba babalik? Nag-isip muna si Stacy bago siya sumagot. Hindi na siguro. I have a lot of things to complete. At isa na rin doon ay ang makapag-heal ng mas maayos. Although gusto kitang kasama. Kaso nga lang, sabi mo, kailangan mong manatili dito para na din makapagtrabaho at asikasuhin ang negosyo ninyong magkaibigan. Bumuntong hininga si Jerome at tumayo. Naglalambing siyang yumakap sa dalaga na natatawa at agad na niyakap ang binata. Gustuhin niya man na manatili ay hindi pwede. She needs to do a lot of things. Isa pa, malapit na rin namang matapos ang bahay na ipinapagawa niya para sa kanyang sarili. You will be okay, right? Oo naman. May mga kailangan lang talaga akong gawin. Tsaka, boyfriend kita, hindi ba? Hindi naman kita pwedeng pabayaan lang. Ngumiti si Stacy. Humiwalay si Jerome at hinalikan ang labi niya. I will wait for you then. Okay naman ako na ang pupunta sa'yo. Natawa naman si Stacy. Pwede naman. Welcome na welcome ka sa bahay ko, Jerome. Nang matapos silang dalawa sa pag-aayos, ay agad naman silang lumabas. Ani ni Jerome ay gusto niyang makasama pa ang dalaga bago ito umalis. Kaya't kumain sila sa restaurant at sa wakas ay wala ring maingay at tanging sila lang dalawa. Oo nga pala, may ipapakita ko sa'yo. Saad ni Jerome. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ka napupuntahan ng lugar na to. Saan naman? Secret. Sumakay sila sa speedboat kaya naman hinayaan ni Stacy ang binata. Hindi niya aakalain na makakaramdam pa pala siya ng pagmamahal at makakaramdam pa rin pala siya ng kilig sa tuwing nandyan ang binata. Sana nga lang ay hindi siya matalo sa sugal na pinasok niya. Wow! Napanganga si Stacy nang makita ang isang malaking gate. Ano to? Papasok tayo sa loob. This is my island. As in, itong malaking gate? Tanong ni Stacy. Natawa naman si Jerome at napailing dahil sa kakyutan ni Stacy. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at dinala iyon sa loob. Mas lalong namangha si Stacy nang makita ang isang waterfalls sa loob ng isang malaking swimming pool. Ni hindi niya aakalain na pwede palang mangyari yon. May maliit na bahay sa gilid na kung saan kapag lumabas ka, waterfalls agad ang makikita mo. Ang ganda! Hindi maibsa ng sayang nararamdaman ni Stacy. Go, wear your bikini. Hihintayin kita dito. Okay. Mabilis na pumasok si Stacy sa loob ng simpleng bahay at agad na nagpalit ng bikini. Siyempre, pinili niya ang maganda at revealing ang dibdib. Nang lumabas siya ay nandoon ang binata sa swimming pool at umiinom ng wine. Mabilis na nagpunta doon si Stacy at agad na tumabi sa binata. Pinanood nilang dalawa ang magandang waterfalls at sabay rin silang natawa sa isa't isa habang nanunood. You know, when I first saw you, nakaramdam ako ng thrill. Pakiramdam ko kasi magkakaroon ng mas magandang kabuluhan ng lahat ng ginagawa ko. O baka naman nakita ko lang na may kakaiba sa'yo. Kasi hindi naman ako magiging ganito kung wala ka. Doon ko napagtanto na kailangan ko ng magseryoso. Kailangan ko na maging mabuti, maging better, at maging deserve mo. Dahil ayaw kong makitang masaktan ka ulit. Ngumiti si Stacy sa kanya. Noong una naman, ayoko. As in ayoko. I'm not completely healed. Pakiramdam ko naman, masasaktan lang kita. Pakiramdam ko, hindi ka para sa akin kahit type ko naman ng mga playboy or what. Pero naging komportable ka naman kaagad. Ni natapos na natin ang 1 linggo pero ito pa rin tayong dalawa. Magkasama pa rin. Kaya kitang puntahan sa Maynila. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka lang doon. At wala ako sa tabi mo. Kahit pa nandyan ang mga magulang mo. Dahil alam ko naman na maraming pumoporma sa'yo na mga modelo. Tumawa naman si Stacy. Pero ikaw pa rin ang gusto ko. Paano yun? Napailing naman si Jerome at agad na hinawakan ang kamay ng dalaga. Natahimik na naman si Stacy dahil ngayon lang siya naniniwala na may pag-ibig pagkatapos ng sakit na kahit kailan ay may darating na mas higit pa.
Ganun naman talaga sa totoong buhay. Masaktan man tayo pero alam natin na may darating na mas higit pa. I love you, Stacy. Emosyonal na saad ni Jerome. Pakakasalan kita. Jerome, nanlaki ang mga mata ni Stacy at napatingin sa binata. Ngumiti naman si Jerome. I am dating to marry you, Stacy. There's no turning back. Bumilis ang tibok ng puso ni Stacy habang nakatingin sa binata. Napangiti na lamang siya at agad na niyakap sa gilid si Jerome. Sabay nilang pinanood ang magandang waterfalls at napapikit ang dalaga. This is the most memorable thing that happened to her. To fall in love with an unexpected person. Nang makauwi sa Maynila si Stacy ay agad niyang inasikaso ang kanyang mansyon. Gawa na at maayos na ang lahat ng kanyang gamit, maging ang mga kwarto ay maayos na rin. Sa ilang buwan na nasa Maynila siya, ay hindi siya halos maramdaman na wala si Jerome dahil halos araw-araw ay lagi itong tumatawag o bumibisita sa kanya. Thanks sa bagong furniture, Mami. Balita ko nga mahilig ka na sa mga ganyan, kaya nagpabili na ako. Nasaan na nga pala itong si Jerome? Bakit hindi pa siya umuuwi? Natawa naman si Stacy. Kayo lagi nyo nalang hinahanap si Jerome, Mami. Magsiselos na ako niyan. You're crazy. Birthday mo ngayon, hindi ba? Kaya tinatanong ko kung pupunta ba siya dito. Ngumuso naman si Stacy sa kanyang ina. Alam niya na pupunta ang binata, ngunit wala pa rin itong text message o tawag na natatanggap mula dito. Nag-aalala tuloy siya. Dahil baka abala ito o nasa biyahe na. Baka mamaya po tatawag din siya. Baka siguro busy lang. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Jerome ang boyfriend mo. Kaibigan ng daddy mo ang mga magulang niya, kaya naman ang daddy mo tuwang-tuwa. Paano? Plano na nilang ikasal kayong dalawa. Sabi ko naman, hahayaan kong magdesisyon kayo. Si daddy talaga? Natawa naman si Stacy. Pupunta ba raw sila? Yes! Naghanda nga kami ng pagkain. Siguro gabi pa sila. Sa araw nga na yon ay sabay-sabay silang kumain dahil delayed daw ang flight ni Jerome. Nakangusong kumain si Stacy at agad na tiningnan ang kanyang cellphone. Sunod-sunod ang naging notifications kaya naman nangunot ang kanyang noo. Hello, Charmaine? Tawag ni Stacy. Girl, buksan mo yung TV nyo. Utos naman ni Charmaine sa kanya. Why? Kinakabahan na tanong ni Stacy ngunit agad niya ring kinuha ang remote. Binuksan niya ang kanilang television at bumungad sa kanyang isang balita. Napaawang ang labi ni Stacy nang makita ang nasusunog na eroplano at mas lalo siyang napasinghap nang makita ang pangalan ni Jerome sa mga nasawi. Oh my God! Bulalas ni Stacy. Jerome! Stacy! Napalunok ang ina ng dalaga. Dali-daling tumayo si Stacy at mabilis na kinuha ang kanyang jacket. Tumakbo siya palabas at agad na sumakay sa kanyang kotse. Kinakabahan siya at nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa labis na pag-aalala. Nangilid ang luhan sa mga mata niya at hindi maipagkakaila na maging ang kanyang puso ay pabilis ng pabilis ang pagtibok. I need to see Jerome Monestrillo, sigaw ni Stacy. This way, ma'am. Kalmadong saad ng isang flight attendant. Sunod-sunod ang luha sa mga mata ni Stacy habang naglalakad. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit nagtataka siyang napatingin sa paligid nang makitang mag-isa lamang siya. Nawala ang kaninang nasusunog na eroplano at napalitan yon ng isa pang eroplano. What? Gulat na bulalas ni Stacy. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hello? Naglakad si Stacy at tila inuudyok siya ng eroplano na sumakay doon. Napasinghap siya dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang binata. Nanginginig man ang kanyang mga paa ay nagpatuloy siya sa pagpasok at doon ay nakita niya ang mga kaibigan, lalo na si Charmaine. Charmaine! Anong nangyayari? Nagtatakang tawag ni Stacy. Ngumiti naman si Charmaine. I'm so happy for you! Ano bang sinasabi mo? Nasaan si Jerome? Akala ko ba nasusunog ang eroplano? Ano ba? Baby. Boses ni Jerome.
Napalingon doon si Stacy at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Jerome. Hawak nito ang isang bouquet ng bulaklak habang nakasuot ng formal na damit. Tumakbo agad ang dalaga at mabilis na niyakap ang binata. Umiiyak niyang niyakap si Jerome. I thought you're gone. This isn't funny, Jerome. Umiiyak na saad ni Stacy. Natawa naman si Jerome sa kanya. I just want to surprise you because my flight got delayed. Hinaplos ng binata ang likuran niya. I'm so sorry if I make you worried. Humiwalay si Stacy at agad na napatingin sa binata. Wala naman itong sugat o kahit na anong gasgas sa muka. Huminga ng malalim ang dalaga at hinawakan ang bulaklak. So, what is this all about? Tanong ni Stacy sa kanya. Ngumiti naman si Jerome. I want to officially propose to you. Tungkol saan? Nangunot ang noo ni Stacy. Ngumiti ang binata tsaka nito hinanap ang singsing sa kanyang bulsa. Napaatras si Stacy at kasunod nun ay napasinghap siya dahil sa ginawa ni Jerome sa kanyang harapan. Ngayon lamang niya napansin na punong-puno ng petals ang buong eroplano. Ni hindi niya napansin ang mga bulaklak dahil sa sobrang pagmamadali. Baby, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo kung gaano ko kagusto na makasama ka? From the island, I saw you and that's what I realized, that I will be going to chase you. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako papayag na hindi kita makakasama. From 1 week's date to finally asking you this question. Huminga ng malalim si Jerome. Will you marry me? Suminghap si Stacy at agad na tumango. You're worth the risk, Jerome. So yes. Yes! Napangiti agad ang binata at mabilis na tumayo para isuot ang singsing sa kanya. Hinalikan niya si Stacy na buong pusong sinagot naman ito. Napangiti silang dalawa at sunod-sunod ang confetti na sumabog sa eroplano. Nakakagulat na nandoon ang kanyang mga magulang na nakangiti at halos naiiyak siyang pinagmamasdan. You planned all of this? Tanong ni Jerome sa kanya. Yes. Kasama ang mga magulang mo, plinano ko ang lahat ng to. Nakangiting bulong ng binata habang nakayakap sa kanya. Ako na yata ang pinakamasayang tao. Ngumiti naman si Stacy. Thank you, Jerome. Tinatakbuhan ko ang pagmamahal dahil akala ko hindi na ako makakatakas pa. Pero dumating ka. Naniniwala ulit ako na pagkatapos ng masakit na nakaraan, may pag-ibig ulit na darating. Salamat at dumating ka. Hinalika ni Jerome ang noo ni Stacy. You're the girl that I want. Might as well pursue you. See you in church, Mrs. Monestrillo. Years later. Wow! Ang ganda naman po dito! Napangiti si Stacy nang makababa sila sa barko at hawak ni Jerome ang kanilang dalawang anak na halos mabali na ang lieg saka titingin sa mga tao at sa mga puno. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang makabalik sila sa isla kung saan sila unang nagkitang mag-asawa. Magmula nang ikasal silang dalawa ay hindi nagbago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ni walang nagbago sa pagmamahalan nilang dalawa na dati pa ay matamis na. Sa royal cabin tayo dahil apat tayo. Saad ni Jerome habang buhat nito ang kanilang mga gamit. Royal cabin? Tanong ni Scarlett. Yep, doon dati ang daddy mo naka-check-in at siyang may-ari nun. Ngumiti naman si Stacy sa kanyang anak. Wow! Gusto ko pong makita yun! Masayang sabi naman ni Scarlett. Inalalayan siya ng kanyang panganay na anak na si Josiah. Napangiti siya habang sakay sila ng golf cart papunta sa royal cabin. Hindi pa rin makapaniwala si Stacy sa nangyari sa kanyang buhay, ni hindi pa rin sa kanya nagsisink in ang mga ganap sa buhay niya. Akala niya nga noon, madali lang ang maging ina ng mga bata. Ngunit sa hirap na kanyang pinagdaanan, hindi rin naging madali ang lahat para sa kanya. Dad, pwede po ba tayong mag-surfing? Tanong ni Josiah habang inaayos ang kanyang gamit. Sure. Your mom was good at it. Pwede kayong mag-surfing mamaya. Ngumiti naman si Jerome. Gutom na ba ang mga baby? Tiningnan nito ang bunsong anak na si Scarlett na nakanguso. Opo, Daddy! Malambing na saad nito sa kanya. Natawa naman si Stacy at pinagmasdan ang kanyang asawa na inaasikaso ang kanilang anak.
Kasal na silang dalawa pero ang pagmamahala nila ay parang palaging first time. Hindi nga naranasan ni Stacy na umiyak, ma-stress at mag-alala dahil lagi niyang ina-assure ng kanyang asawa na hindi siya nito iiwan. Na sa paglipas ng mga taon ay naging sunod-sunod ang blessings sa kanilang dalawa na nadagdagan pa ng iba't ibang mga negosyo. Hello, Mr. and Mrs. Monestrillo. Bati ng kaibigan ni Jerome. Hi, kids! Tito Adams! Sabay na saad ng magkapatid at agad na ngumiti. Ready na ang pagkain yung apat. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabi nito. Kamusta naman ang biyahe? Okay lang ba? Ilang taon na rin tayong hindi nakakapunta dito. Wala pa rin pinagbago. Natatawang sabi ni Jerome. Buhay pa rin ba ang jacuzzi? Yes, dinagdagan lang namin dahil hinahanap-hanap ng mga tao. Ngumisi naman si Adams. Sabay-sabay nga silang kumain at hindi nakaligtas kay Stacy ang paborito niyang pagkain. Nang matapos silang kumain ay hinayaan niya ang kanyang mga anak na gawin ang mga gusto nila kasama si Adam. Ngumiti si Stacy habang inaayos ang kanyang bikini at ang asawa niya naman ay nakatitig sa kanyang mga anak. They're getting old. Nakangiting sabi ni Jerome. College na si Josiah. While si Scarlett naman, pa-high school na. Napakalaki ng agwat nilang dalawa pero nakakatawang magkasundo sila sa lahat ng bagay. And Josiah always protects his sister. Ayaw niya nga na may lumalapit dito eh. Aminin na natin, maganda talaga tong si Scarlett. Sa school nila, napakarami niyang inuuwing chocolate. Natatawa si Stacy. Ngumisi naman si Jerome. Hindi ko rin naman siya papayagan na mag-boyfriend. OA ka talaga. Natawa naman si Stacy. Tara na nga dun. Sa araw na yon ay nag-enjoy silang apat. Iba't ibang activities ang ginawa nilang lahat at napuno ng tawanan at kwentuhan. Nang matapos sila ay agad niyang inasikaso ang mga bata habang ang kanyang asawa na si Jerome ay abala na rin sa pag-aayos ng mga gamit. Surfing? Ngumisi si Stacy at naghahamon ng tingin sa panganay na anak. Ngumisi naman si Josiah. Come on, Mom! Beat me! Pinanood ni Jerome ang kanyang asawa at ang panganay na anak. Wala pa rin kupas ang asawa niya sa kaseksihan. Habulin pa rin talaga ang modelong ito. Pakiramdam ni Jerome ay ganun rin ang mangyayari sa bunso niyang anak dahil katulad ng kanyang asawa, attractive rin ang postura ng kanyang anak. Napailing na lang siya habang nakatitig sa asawa na nakikipagtawanan sa kanilang panganay na anak. Did you enjoy it? Yes, Dad. Ang galing ni Mommy. Natatawang saad ni Josiah. Hindi nagpapatalo? Of course! Natawa naman si Stacy. Kailangan mo muna akong matalo bago mo pormahan ang mga babaeng nakikita mo kanina. Natawa na lang si Jerome at napailing dahil hindi nagbago ang pagiging maldita ng kanyang asawa. Nang matapos sila ay pumunta silang mag-asawa sa jacuzzi. Hinayaan ng mga anak para sila namang dalawa ang mag-enjoy. Inalalaya ni Jerome ang kanyang asawa at sabay silang bumuntong hininga nang makalusong sila sa maligamgam na tubig. Napakabilis ng oras. Pakiramdam ko, napagod agad ako kahit puro swimming lang naman ang ginawa ko. We're not young, baby. Natawa naman si Jerome habang hinahaplos ang balikat nito. Sooner or later, matanda na tayong dalawa. Habang ang mga anak naman natin may mga asawa at pamilya na. Natawa naman si Stacy. No, baby ko pa rin silang dalawa. Ngumisi naman si Jerome at hinalikan ng balikat nito. Huminga siya ng malalim at napapikit buhat ng paghaplos sa kanya ng asawa na natatawa. Natawa rin siya at idinilat ang kanyang mga mata. Sobrang saya ko para sa pamilya natin. Nakikita ko ang sarili ko kay Josiah. Pero ang ugali niya, sa'yo, masungit at hindi basta-basta kumikilala ng babae. Kanina nga may nakita siyang babae. Simple, elegante, classy. Nakikita ko naman ang sarili ko doon sa babaeng yon. Para siyang babasagin na baso kapag nasira mo. Hindi na babalik sa dati. Ngumiti si Jerome at niyakap ito. I love you, Stacy. Mahal na mahal kita. I love you too. To the moon and back. Napangiti ang asawa at sabay na pinagmasdan ang buwan.
Ang buwan na nagsisilbing saksi sa kanilang pagmamahalan kaya't napangiti silang dalawa at napasandal sa isa't isa dahil para sa kanila, sapat na ang pamilyang meron sila. Sapat na ang meron sila, ang isa't isa.